Sa likod ng bawat sigaw ng busina at tawag ng paninda, may mga pusong patuloy na lumalaban. Pero hanggang kailan nila kakayanin ang bigat ng araw-araw na buhaw? Sa bawat kanto ng lungsod, sa bawat pag-ikot ng gulong, pagputi ng tisa, pagbebenta sa bangketa, naroon ang mga taong madalas nating nakikita pero bihirang marinig. Sila ang mga driver, guro at tindera ng pagkain. Tatlong propesyon na tila magkakalayo pero iisa ang pinagmumulan, ang pagsisikap na mabuhay ng marangal. Para sa driver, bawat kilometro ay laban sa traffic, sa pagod, sa init. Pero sa bawat pasada, may bitbit na pag-asa. Dahil sa bawat pasahero, may pamilyang umaasa. Para sa guro, bawat tisa ay sandata. Sa likod ng ngiti sa silid-aralan, may mga gabing walang tulog, mga sakripisyong hindi nababayaran ng sweldo. Pero sinusuklian ng ngiti natututo ang bata. At para sa tindera ng pagkain, bawat piraso ng prutas ay bunga ng pawis at tiyaga. Sa init ng araw at alinsangan, ipinaglalaban nila ang simpleng hanap buhay para sa hapag ng pamilya. Tatlong mukha, tatlong kwento, isang katotohanan na sa likod ng ating araw-araw may mga bayani ng bayan na tahimik na kumikilos. Ito ang kwento ng pawis, ng pag-asa, ng pag-ibig sa buhay. Ito ang kwento ng bawat Pilipinong lumalaban. Sila ang tibok ng bayan, sila ang mukha ng araw-araw, at sila ang tunay na kwento ng ating buhay. Siguro yung mga 20 years. Dito na ako nakapagpatapos ng aking kurso ng IT. Siyempre, sa pagtitinda, lalo't maraming paninda, pwedeng maghapon, pwede naman kalahating araw, conforme sa dala ng paninda. So, yun, sa isang araw, minsan, minsan nabot ng 2 hanggang 3 oras. Kapag yung madadali lang yung kailangan tapusin trabaho. Pero pag hindi, umi-exceed ng 4 to 5 hours. Hindi masabi, gawa ng pasada kami. Minsan, naabot kami ng gabi. So, hindi ko na po alam kung ano yung pahinga. Pero, pag may oras talaga na libre, at tapos na naman sa mga gawain, so kung yung tulog ang sasabihin natin yung pahinga, almost 5 hours, 4 to 6 hours, yun yung pinaka nagiging pahinga ko na lang. Isa ni, mga 3 oras. Hihiga, nood ng TV. Minsan naman nood ng TV, naglalaba-laba sa loob ng bahay. Hindi masabi, gawa ng pag minsan gumagarahe ako ng gabi, umaga bibiyahe uli. Kaya walang tiyakang oras. Yun, so sa dami ng ginagawa, minsan sa sawang puyat. So sa halos araw-araw na gano'n na routine na 4 hanggang 6 na oras lang yung tulog. Isang beses naranasan ko na yan na habang nagpapa-activity sa mga bata, nakatayo lang ako sa pinto. Then, habang titingnan ko sila, bigla akong napapikit. And kumbaga nagising na lang ako na ako'y babagsak. Ibig sabihin, nakatulog ako habang nakatayo. Naku, nakakapagod din anak. Lalo't ganitong edad na, magsi-60 na, nakakapagod na. Dapat talaga konting pahinga, konting alaga sa sarili para sa pamilya. Ingat-ingat lang. Nakakaedad na eh.
Minsan masasakit ang katawan, minsan parang matamlay, siyempre napapagod din. So, yun, pag libo yung oras, wala talaga akong gagawin. More on sa pamilya, syempre sa anak ko. Kaya, yung mga hobbies, gano'n. More on basketball, attend ng church, yun. Siyempre, habang nakaupo, merong iba'y kwento-kwento. Pag may dumating na bisita, mari-marites, kumusta na mga buhay-buhay. O saka uli gagawa pagka nakaalis ng iyong mga bisita habang konting pahinga. Ganun lang talaga. Pagka papahinga tapos lilinis ang bahay, luluto, gano'n, lalaba. So, nagbe-meditate or nagre-reflect. So, reflect siguro bago matulog. So, may maikling time pa rin ako para pag-isipan ko ano yung mga ginagawa ko or nagawa ko o yung mga hindi ko pa nagagawa at yung mga dapat ko pang gawin. Siyempre naman anak, lalo't ikaw ay nag-iisa, naalaala, katulad ko, balo na ako. Siyempre naalaala yung mga nakaraanong kabataan. Dahil ilan ang aking anak, siyempre, iniisip mo yung ikabubuhay mo sa araw-araw. Number 1 si Lord, lagi mong kasama sa buhay. Oo, minsan, pagka nasa tricycle o kaya umuwi ng bahay at kumain, siyempre, mumuni-muni rin. Yun, uma-attend ako sa pagsamba. So, fellowship namin as sports. So, kahit konting banding for kahit anong sports ay yun. Yun yung aming inatinan. Yes, anak naman. Number 1 yan sa lahat. Kasama ang pamilya. Ganon talaga. Hindi pwede tayo makontento sa hanap buhay. Hindi tayo makontento sa bagay na dumadating. Number 1 si Lord kasi yun na nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan. At number 1 sa lahat, ipamumuhay mo yun sa iyong kapamilya. Oo. Dadahan din naman ako. Katoliko kasi ako. Oo, na sobrang laking epekto pag yung pagod ka sa lahat sa pag-iisip at sa emosyon mo. Kasi nandyan yung kapag pagod ka, hindi mo control yung emosyon mo, mas madaling uminit yung ulo mo. Siyempre naman anak, nakakapagod rin. Siyempre nakagayang ka, kaunting pahinga. Para sa pamilya. Nakakapagod din anak, siyempre. Hindi rin naman, kasi pagka sa bahay ako, parang mapit-lo, nagsasang-sound ako habang nag-i-listen. Oo, naniniwala ako na may kaluluwa ko dahil ito yung nagbibigay ng pag-asa na may buhay pagkatapos ng kamatayan. At doon nakadepende sa kung ano yung ginawa natin dito sa lupa, yung kakainatan natin kung tayo ay mapupunta sa langit o sa impyerno. Siyempre naman anak, pag walang kaluluwa ang tao, wala tayong ganitong personal na buhay, ano? Siyempre naman, yun ang nakagustuhan ko sa aking lolo sa simba sa Katoliko. Para sa akin, mahalaga parehas. Dahil kung wala kang kaluluwa, nandun yung kapasidad mong mag-isip ang mahal at umunawa. Pagdating naman sa katawan, so syempre yung katawan na physical na meron tayo dito, kung bakit tayo gumagalaw o bakit tayo nabubuhay. So, napakahalaga niya parehas at hindi pwedeng mawala lang or magiging mahalaga lang ang isa. Kailangan lagi silang magkasama. Pareho sila anak. Kung walang kaluluwa at wala tayong katawan, paano tayo? Siyempre, yun ang importante. Siyempre ang katawan. Bakit po? Yan ang gumagalaw sa araw-araw eh. Pag namatay tayo, ang kaluluwa, aalis lang yon. Pero sa araw-araw, katawan ang ginagamit natin.
As for me po, na-realize ko po na lahat po ng tao nakikita po natin sa paligid natin is may kanya-kanya po silang struggles and experiences sa buhay na dapat po is nire-respect po nating lahat kasi po alam po natin na meron din po tayo. Ako naman, I realize na we should never take anyone for granted kasi kung dapat masaya tayo sa kung anong meron tayo ngayon. And tama nga na nire-respeto natin yung iba kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. For me, siguro dahil sa mga nakita or napakinggan natin kanina, mas piliin nating maging mabait palagi kasi hindi naman natin alam na yung mga iba na nakakaslamuhan natin, may mga mabibigat pala sila pinagdadaanan, may mga pamilya sila na binubuhay, ganon. So piliin lang nating maging mabait para hindi tayo makadagdag sa problema na. Para sa akin, mahirap pala maging isang street vendor sa driver dahil di mo alam kung anong kakaroon mo sa isang araw. Saka mahirap talaga. Para sa akin, yung mga teachers, hirap na hirap silang magturo sa atin dahil di tayo sumasabay sa vibe nila, di tayo nakikinig, kulit. Pero pinipili pa rin nila tayong turuan kahit ganun nakahirap yung para sa atin.